Ano kayang ibon to mga kananay? Ayan, tingnan nyo. Nahuli ng pamangkin ko. Tingnan mo, napakabait. Para siyang unggoy. Di naman siya unggoy. Ayan, tingnan nyo dyan. Lumapit lang siya dyan. Nahuli ng pamangkin ko. Diyan sa kuweba na yan. Yan yung kuweba na pinagkukunan ng tubig ng Nanay Eli papunta sa kubo. Yan sila kumukuha sa bukal. Yung banda baba, diyan sa bukal na yan. Na-amaze talaga ako dito sa ano na to. Pero pinakawalan na nila yan, mga kananay. Sabi ko nga baka yan ay bantay ng kuweba. Kaya dapat pakawalan na, napakabait. Mo lumapit lang siya dyan. O yan dyan. Abangan nyo yung pagdaloy ng tubig dun sa kubo ni Nanay Eli kasi mas marami pang materialis ang kailangan. O yan, tinan nyo. Tabi-tabi po. Tabi-tabi po. Pakakawalan ka na, baby. Pakakawalan na yan. O, dito ang kuweba. Ayun yung kuweba na yan. O, pwede dyan matulog. Ayun, may natutulog pa. Yung pamangkin ko natutulog. Naalala ko pa noon, yung ibon na yun, nakakita na rin ako nung bata pa ako niyan. Nag-uula ako ng kabayo. Natakot ako, akala ko aswang kasi hampo na yun. Nakadapo sa may batang. Tumakbo ako. Sakay ako sa kabayo. Pag sakay ko sa kabayo, sinipa ako. Aray, sobrang sakit tuloy ng aking naramdaman. Natakot nga ako sa ibon, pero mas masakit yung masipa ng kabayo. Ay nako, naalala ko pa na talaga nung kabataan ko, nasa bundok pa rin kami. Ayan po yung kuweba ng Pandong Bato. Tingnan nyo, napakalinaw ng tubig.